PB Naturals, Love and Body Works. Naginit na usapan, tumatigabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-unahang talakserie sa telebisyon. Face to face now with Miss Amy Perez. Happy morning sa mga sausawero at sausawera natin worldwide. Handa na po ba tayo sa talakan? Awaysan kayo sa pula o sa puti? Sa Okurayan, ready na rin ba? Go na kami, Hans! Kayo dyan! Ang siyang pa! Eto na! Sausawa na! Saan tayo? Face to face na! Pag-usapan, aminan, awayan at magukrayan. Gusto mo bang makisaw-saw tara ng kaibigan? Baka yan ay solusyonan. Face to face. Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Ang mga problema? Face to face. Pag mong talikuran, harapin mo face to face. Talaga namang shout for joy, mga kapatid, dahil magsasama-sama po tayo muli sa loob ng isang oras ng kwentuhan na talaga namang kapupulutan po nating lahat ng aral. Kaya naman, manatili lamang po kayong nakatutok at maging certified na kayong sausawero at sausawera. Dito lamang po sa nag-iisang Barangay Hall on Air sa Pilipinas and all over the world na rin ang Face to Face. At kung kayo po ay may mga opinion o mga suggestions, pwedeng-pwede po kayong makisawsaw sa amin. Sa aming pong fan page sa Facebook. Ito, tulad na lamang po Nina Lerna R. Takaban. Sabi niya, "Hi Ate Amy, super po akong saya pag nakakapanood ako ng F2F at kahit na pasuray-suray na ang mata ko." Bakit? Bakit pasuray-suray? Abay, pilit ko pa rin pong binubuksan para lang mapanood lahat at wala po akong nalalampasang episode ninyo. Dami po kasi akong natututunan na mga magagandang aral, lalo na pag about sa mga bata po na napapalo kasi. Ganon din ang ginagawa ko or gawa ko sa anak ko. Panganay, oy wag, nung nasa tabi pa nila ako. Kaya ngayon, lang ako nakakahingi ng sorry sa kanya pag nag-uusap kami sa Skype. Umiiyak ako pag napapanood ko ang mga ganong klaseng episode. Hinihintay lang pala na makapunta muna ako dito sa Belgium bago ko malaman ang lahat ng tamang aral at nang dahil po yan sa face-to-face. Sana po, mas madami pa akong matutunang aral sa inyong programa. At syempre, pray ko na din po na magtagal pa lalo ang face-to-face sa TV5. Pagpalain po kayo ng Diyos, ganun na rin po sa mga kasama ninyong si Hans at lalo na po sa trio tagapayo na super galing po sa pagbigay ng advice. Pakisabi na lang po sa mga anak kong sina Christian, Karen, Crizel at Mert na mahal ko po sila at thanks po ng marami and God bless. Maraming salamat. Kita nyo naman talaga mga kapatid, hindi ba? Kahit paano talagang matututo tayo sa mga nagiging eksperyensa at mga problema po ng ating mga nagiging bisita dito sa ating programa. At happy viewing din po kina Malu Villanueva, kay Lea Manlapas at ganun din kay Nono Nero. At syempre sa lahat ng ating mga kapatid, maraming salamat po. Kayo po talaga ang inspirasyon namin sa bawat istoryang itinatampok po namin dito po sa ating programa. At syempre ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang Amy na laging nagpapaalala, kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Eto, kasama pa rin natin ngayong umaga ang isang tao na hindi lang humihiyaw at nagagalak sa tuwa. Napapatalon pa siya? Ay, talaga, ang nag-iisa nating barangay kagawad. Walang iba ang best friend ng mga sausawero at sausawera, si Hans Mortel. Happy morning! Ayan siyang, nako, yung mga nababasa mong messages talaga sa Facebook, talagang, yun pa lang, talagang gumaganda na ang ating umaga dito sa ating programa. Maraming salamat sa inyong lahat na talagang walang sawang sumusubaybay sa program. At huwag po kayong mag-alala.
Kung kakayanin namin, pangako namin yan ng buong show na sana araw-araw mas marami pa kaming maturo ang mga magulang para pakonti ng pakonti ang mga batang napapalo at napapabayaan. At syempre, ipapaalala yan sa inyo lagi. Etong tatlong to, hindi sila magsasawa. Alam nyo na kung sino ang tinutukoy ko. Ang ating trio, Tagapayo! Ipapakilala ko na po sila isa-isa. Unahin ko na po ang ating legal expert. Naku, ito. Parents, watch out! Aba, lagi niyang ina-explain na may parusa ang mga magulang na pabaya sa anak. Siya po ay Professor of Law mula sa College of Law ng University of the East. Wala pong iba kundi ang napakabuting father, daddy sa kanyang mga anak, Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ikalawa naman nating tagapayo, lagi niyang paalala na ang ating mga ginagawa sa mga kids habang maliliit pa, dinadala ng mga ito hanggang sa paglaki. Kaya, be better parents! Wala pang iba, kundi ang ating family counselor, Dr. Camille Garcia! Ang ikatlo naman nating tagapayo, ang tawag po sa kanya ay Father. Wala siyang anak na sarili dahil tayong lahat ang tinuturing niyang mga anak. Dahil siya po ang kinatawan ng may kapal bilang representative niya dito sa atin. Wala pong iba ang ating spiritual advisor, Father Sunny Merida. Tatlong tao na talagang lagi, araw-araw ang nais nga sana ay tayong lahat ay mapabuti. Kaya naman, makinig lagi sa kanila. Alamin na muna natin ngayon kung ano na naman ba ang problema ng ating mga bisita. Siyang? Eto na mga kapatid, baka hindi nyo kayanin ha. Namuo ang galit sa puso ng magkapatid na lalaki simula nang malaman nila na ang kanilang kababatang lalaki ay pumatol raw sa kanilang airpods. Anong nangyari? Malalaman po natin ang lahat ng yan. Ito po ang ating face-to-face issue of the day. Anak, may matinding hinanakit sa kanyang ama. Galit po ako sa tatay ko kasi po, tatay ko po bakla. Nahiya po ako. Yung kaibigan ko po, ginawa niya. Bumibili siyang t-shirt, kala po namin sa amin. Wala, sa lalaki niya lang. Kinahiya ko po tatay ko. Hindi totoo yun. Para ko lang anak din kasi yun. Oo, close talaga kami noon. Kasi dito minsan natutulog sa amin yun. Minsan naman wala sila, hindi sila dumadating. Siyempre binibigay ko na doon sa barkada nila kasi kasama ko eh. Tapos po pag humingi po kaming pera, tapos hindi niyo po binibigay, bibigay niyo lang po sa sa lalaki niyo. Pati kami napabayaan niyo na. Nak, bumalik na kayo dito sa bahay. Saan kaya hahantong kapag umami ng bading ang kanilang daddy? Pakatutukan na dito lang sa Face to Face. Dalawang magkapatid na lalaki ang galit po ngayon sa kanilang kababata. Hindi raw po nila kasi matanggap na pumatol ito sa kanilang ama. Para ikwento po ang mga pangyayari. Narito po, sina Mark at Warren de la Cruz. Pasok! Face to face! Face to face! Mark? Face to face! Sino si Mark? Ikaw? Face to Warren? face! Magandang umaga sa inyo. Pakikwento nga sa amin, sino ba itong sinasabi ninyong kababata ninyo na galit kayo? Si Reggie po. Si Reggie. Paano ninyong nasabing pinatulan ng ama ninyo? Yung sinabi po nung taga sa amin po, na nakita po nila yung tatay po namin, pati po si Reggie dun sa may hotel. Sino ang nagsabi sa inyo ng hindi magandang kwento na ito? Yung nagpapautang po sa amin. Si Bergie, Si Ate Bergie po. Gano'n naman kayo kasigurado na yung sinabi niya totoo? Bali po, ang dami na pong nakakita sa kanila na hindi lang po nila masabi sa amin dahil daw po eh. So pinag-uusapan na dun sa lugar Opo. ninyo? Opo. So ang tinuturo lang na madalas nakasama ng tatay nyo, Yung po si Yung po, Reggie. si Reggie. Kinausap nyo ba si Reggie? Kinausap po namin eh. Hmm. Pero po nung tumatanggi pa po eh. Gaano ba kayo ka-close ni Reggie? Kaibigan po kami yun. Kaibigan Mula po. pa nung bata kayo? Opo. Hindi naman siya doon nakatira sa inyo? Hindi po. Minsan lang po natutulog dun sa bahay. Kinausap ba ninyo ang tatay nyo? Tinanong nyo kung totoong mga naririnig ninyong mga balita? Kinabukasan Ay, po yun. inamin niya po sa amin na bakla daw po siya. Inamin ang tatay nyo? Opo. Yung sa nanay po Tapos namin. lumayas po biglang yung nanay. po yung Ay, lumayas po yung nanay namin. Nasaan ang nanay nyo ngayon? Hindi po nga po namin alam eh kung nasaan eh. Tinanong po namin, sabi,
tayo saan po pumunta si nanay? Tapos sabi ko, pinagalitan po kami. Sabi ko, ewan ko sa inyo sabi, pabigat kayo sa akin, sabi. Lumayas na rin po kami. Dalawa kami. Sandali lang, tanong ko lang, nung mga panahon ba na natutulog dati doon sa inyo si Reggie, may nakikita ba kayo, napapansin o nararamdaman na medyo kakaiba Meron po. sa aksyon ng tatay nyo kapag ka nandun si Reggie? Nung pag natutulog po kami, kasi magkakatabi po kasi kami. Oo. Matulog ng tatay namin. Pagsapit po ng alas 12, bandang mag-aalauna po, bigla pong nawawala po yung tatay namin, bumababa po dun sa may Saan? Sa may, kasi po second floor po yung bahay namin eh. Sa may baba po namin. Sana sinundan nyo para nakita nyo at hindi na kayo Kaya nga po, sinundan puro mga po haka-haka. O sinundan nyo? Anong nakita nyo? Nakita po namin si Reggie, nakaubad. Tapos biglang sabi niya maliligo lang daw po siya. Tapos yung tatay rin namin, naka-short. Nakakaloka! May katotohanan nga ba ang mga paratang sa kanya ng magkapatid na Mark at Warren? Siya raw ay nakitang pumasok sa isang, di ko alam kung hotel, motel, kasama ang tatay ng kanyang mga kababata. Ano nga ba ang katotohanan? Narito po si Reggie Dolcera. Pasok! Oh, sandali lang! Naku po, Diyos ko! Ay! Sandali! Tanong ko sa'yo, Reggie, gaano katotoo na pumasok kayo ng tatay ni Mark at Warren sa isang hotel o motel? Hindi ko alam. Pumasok po kami doon pero wala po kami ginawang masama. Bakit kayo nandun? Nagpasama lang po sa akin. Diretsahang tanong, Reggie, may relasyon ba kayo? Wala po. Wala. Ang buong paliwanag at depensa po ni Reggie. Tutok lamang po kayo dito lang sa nag-iisang talakserye sa telebisyon, ang Face to Face. Sabi nga daw po, silayas daw po siya. Marami na daw po siya natikman na pero hindi niya pa ako nagagalaw. Hindi po ipapagalo sa kanya. Dahil alam ko kaibigan ko mga anak niya. Kaya nga daw lagi magkakami. Face to face, pagpunta ni Kurang, harapin mo, face to face. Face to Face is brought to you by Ever Bilena, EB Naturals, Love and Body Works. Dito sa TV5. May sama po ng loob sina Mark at Warren sa kanila pong kaibigan na si Reggie dahil nga sa isang kwento na pumasok raw di umano siya at yung, ano pangalan ng tatay niyo? Diyan po. Ni John. Sa isang motel, hotel. Nagpasama lang po siya sa akin yun. Bakit siya nagpasama? Ewan ko po. Pero wala po talaga nangyari sa amin. Alam mo ba na umamin kina Mark at Warren yung tatay nila na sinasabi nga ni Mang John na siya ay bading? Opo. Alam mo yun? Anong naikukwento niya sa'yo? Ayun nga daw po, silayas daw po siya. Marami na daw po siya natikman na pero hindi niya pa ako nagagalaw. Hindi po ipapagalo sa kanya. Dahil alam ko kaibigan ko mga anak niya. Kaya nga daw lagi magkakami. So, anong nangyari nung kayo ay pumunta doon sa isang establishmento na yon? Oh. Anong nangyari nung pumunta kayo doon? Wala po. Nagtitigan lang kayo? Gano'n kayo katagal doon? Saglit lang po kami doon. Parang dumaan nga lang daw po kami doon eh. Parang dumaan lang po kami. Hindi naman ako mismo pumasok sa hotel eh. Dalawa pumasok pero daw pumasok sa loob ng mismong hotel. Hindi naman ako mismo pumasok sa hotel eh. Dalawa pumasok pero daw pumasok sa loob ng mismong hotel. Mamatay na sinungaling? Oo, mamatay na. Oo. Pero hindi ka ba nagtataka, Reggie, na bakit kayo nandun sa lugar na yon? Hindi po. Dahil alam ko, wala namang mangyayari sa amin eh. Dahil kay kaibigang mga anak niya eh. Ano, hindi kayo man lang kumain doon? Tinikman nyo kung masarap ang halo-halo doon? Hindi po. So talagang lumakad lang kayo, pumasok, lumabas. Abay, parang hindi sang-ayon ang mga kasawsawa natin sa pula.
sa mga ikinokwento nitong si Reggie, kapatid na Hans. Oo nga, Chang. Mukhang naiintriga sila. At bakit ka nga naman pupunta sa gano'n na, makikiraan ka lang? Sinong may tanong? Kuya Reggie, bakit po sumama doon sa may tatay ng kaibigan mo na alam mo naman na doon kayo sa hotel pupunta? Na, may isip mo yun kung ano na yung mangyayari sa loob. Bakit ka pa sumama doon? Alam mo masisira yung pagkakaibigan nyo ng mga kaibigan. Kaya naman ako sumama dahil alam kong wala kaming gagawin masama eh. Ano naman yon? Yung kayang pagsama mo doon, di kaya masama yun. Yung parang pagsama pa lang mismo, parang mali, parang masama ng tingnan. Hindi kaya nagiging malisyoso lang din tayo? Kasi alam naman po ata ng mga tao sa inyo na ganun po yung tatay nila at saka alam mo rin yun, di ba? Oh. Ang tanong ko, Reggie, alam ba ng mga magulang mo na malapit kayo ni Mang Jan? Opo. Hindi naman sila nagdududa? Hindi naman po. Ikaw, hindi ka nagdududa sa pinapakita sa'yo ni Mang Jan? Wala naman siyang pinapakita sa akin, mali, ma'am. Mabait lang po talaga sa akin. Pero nung sumama ka doon, sinabi mo ba kay Mark at Warren na kasama mo yung tatay nila? Hindi po, dahil sabi ng tatay niya, hindi wag ko daw sabihin sa mga anak niya eh. O bakit ayaw pa sabi? Ewan ko po sa kanya. Hindi mo ba naisip na parang kaduda-duda na yung mga sinasabi ni Mang Jan? Oo nga po. Oh! Ay, ba't ka sumama? Anong pinangako sa'yo? Wala. Napag-alaman namin, gaano katotoo, Reggie, na binibili ka rin ng mga damit ni Mang Jan. Totoo o hindi? Totoo po yun. Binibilan niya ako ng mga damit. Tapos kami po, hindi kami binibili ng tatay namin. Ha? Kaya ikaw binibigyan, kami wala. Hindi. Magpakabait kasi kayo sa magulang niyo. Magpakabait kasi kayo sa magulang niyo para bilang kayo ng gamit. Reggie, gaano ka kabait kay Mang Jan para ikaw bigyan at ibili ng damit at yung mga anak niya hindi man lang ibili ng damit? Kilala naman niya ako. Nung simula pa lang ng bata, mabait na ako sa kanya eh. So parang anak din ang Oo. Anak ang turing niya sa akin. Di na anak yun. tawag ko sa'yo, anak. Ba't naman na magpapalik? Pero ikaw, Reggie, wala namang iba kang nararamdaman kay Mang Jan. Wala po. Ang pagtingin mo sa kanya ay bilang isang ano? Isang ama rin. Sinabi ba niya sa'yo kung meron siyang nararamdamang iba sa'yo? Wala po. Wala po siya sinasabi sa akin. Basta sinasabi niya sa akin. Gusto lang niya na binibili ka niya ng damit? Magpakabait ka lang daw, sabi niya sa akin. Ano pang ibang binibigay niya sa'yo? Damit. Binibigyan niya rin ako ng pera. Hindi ba parang nagtataka mga magulang mo bakit may ganong klaseng lalaking masyadong malapit sa'yo? Kahit magulang ko. Gano'ng katotoo na pati cellphone binigyan ka? Hindi po totoo yun. Hindi totoo yun. Walang load? Hindi nga ako marunong mag-cellphone eh. Paano magkaka-cellphone? Binigyan po yung yung bagong taon po. Binigyan po siya. Sinungaling ka. Sinasabi ko naman sa inyo, pag binibigyan ako ng pera ng magulang niyo, pinapaalam ko sa inyo. Ikaw lang binibigyan. Kasalanan niyo na yun dahil hindi niya binibigyan. kayo. Kasalanan mo yun. Kasalanan. Ba't mo kinukuha? Eh, siyempre, binibigyan ako, walang hindi ko tanggapin, no? Dapat di mo kumakain ka na Ate, sinasabi ko sa inyo, ate, sinasabi ko pag binibigyan Kung ng ka rin magulang mo. kumakain? Opo. Dr. Camille, posible po ba itong sinasabi ni na Mark at Warren na merong relasyon yung kanilang ama at ito ngang si Reggie? Pero parang kay Reggie naman, yung pinapakita ni Mang Jan ay parang pagmamahal ng isang ama sa anak na wala namang mali siya. Kasi hindi pa natin nakakausap si Mang Jan, pero baka naman kay Mang Jan, may ibang kahulugan ng lahat ng yun. Oo, Chang, totoo yun, dahil kasi kitang-kita niyo naman dito na sinabi na rin ng mga bata na talagang umamin ng kanilang ama. So kung magkakaroon ng ganitong klaseng sitwasyon na ang isa sa kanilang mga kaibigan ay nakikitaan ng sabihin na namin na pagtatangi in the sense na binibigyan ng kung ano-anong bagay. Kung ikaw naman ay may delikadesa bilang isang kaibigan at alam mo ang iyong mga kaibigan na talagang tunay na anak ng kanilang ama ay walang ibinibigay, meron kang delikadesa na hindi mo dapat tanggapin yung mga bagay na yon. Ikaw mismo ang tatanggi. Malaki po ang epekto nitong ginawang pag-amin ni Mang Jan sa kanyang mga anak na siya po ay silahis.
Oo, Chang, malaki in the sense na ito ay maaring mag-cause ng pagiging rebelde ng mga batang ito. Ang tendency, ano ba ang pamamaraan para sa isang bata na ipakita nila na sila ay talagang macho is maging barumbado. At the same time, may pagkakataon din na sila mismo ay talagang parang mawawalan ng respeto sa kanilang ama. Posible din ba, kasi parang ang nakikita natin dito, Dr. Camille, dahil siguro baka ang nakikita ni Reggie ay meron nga kasi siyang nakukuha. Merong cellphone, may regalong mga damit, pinapakain. Baka kasi siya, ang mas tinitignan niya, yung nakukuha niya na dun nga sa tao na yon, kesa dun sa sinasabi nating iniisip niya na kung may gusto ba sa kanya o ano, or posible din bang ginagamit niya yon or parang nakikisabay siya. May mga pagkakataon na sabihin na natin nagte-take advantage yung mga tao sa ganitong klase na sabihin na natin hindi talaga napapahayag ang kanilang sexualidad. Kung ikaw ay matinong bata, hindi ka sasama doon sa mga lugar na pinupuntahan na hindi maganda sa mata ng tao. Dahil alam niyo naman na pag pumunta sa ganon, alam ng kahit na sino kung bakit ka pupunta sa ganong lugar. Kahit may ginawa kayo or wala, pag pumunta kayo doon, sumama ka, merong talagang konotasyon na hindi maganda. Yun na nga po. Kaya talagang dapat iwasan. Maraming pong salamat, Dr. Camille Garcia. Han, sa ating mga kasawsawan dito sa studio, oras na para malaman ang kanilang opinyon sa ating issue ngayong araw na to. Sino ba ang mas kapanay-paniwala? Pula ba o puti? Boto hands tayo. Taas ang mga placards yan. Go! Naku, kitang-kita natin ngayon ang resulta ng ating unang boto hands. Mas maraming nakataas na puti na parang nagsasabing medyo mas kapani-paniwala sa ngayon ang istorya ng magkapatid na si Mark at si Warren. Alamin natin mamaya kung maiiba ito, Chang. Back to you! Sa kabila po ng pagtanggi ni Reggie na may nangyari nung sila ay pumasok sa motel, at talaga namang sinabi niyang kasama niya ang tatay ni na Mark at Warren pero wala ngang nangyari, may isang tao raw po na talagang nakakita sa kanila. Siya po ang nakasabay nila Mang John at Reggie sa jeep upang ikwento kung ano ang kanyang nakita. Narito po si Aling Virginia Estoya. Pasok! Magandang umaga po. Sino ba ang nakita ninyong pumasok doon sa motel? Siya po at saka yung si tatay nila. Oo, na nakasabay po ninyo sila sa jeep. Opo, nung February 10 po, pumunta po ako sa Silang kasi bumili akong project ng anak ko. Ngayon, wala po akong nabili sa Silang. Naisipan ko po puntang Novaliches. Ngayon, nakasakay na ako, sila pumaras lang dalawa. Pagdating ng sa bayan, nauna akong bumaba, sila nahuli. Sa kakaikot ko sa bayan ng bibilhin ko, tapos naisipan ko rin dumaan sa simbahan. Tapos paglabas ko galing sa simbahan, nagulat na lang ako, sabi ko, nakita ko silang dalawa pumasok sa hotel. Diretsa ang tanong, gaano po katotoong nakita ninyong magkaakbay si Reggie at si Mang John? Totoo talaga. Sinungaling ka, di nga kami magkakabay nun. Kitang-kita ko sa dalawang kasi. Ang iba pang detalye sa kwento ni Ate Virginia, pakatutukan po ninyo dito lang sa nag-iisang talakserye sa telebisyon, ang Face to Face. Kasama nyo si Reggie nung pumasok dun sa motel. Oo, pero kasama. Dumaan lang kami doon, tapos sabi ko, tara na, dahil... Pero may balak po sana kayo. Mga problema, face to face. Pag panikuran, harapin mo, face to face. Don't go away, magbabalik ang Face to Face dito sa TV5. Halika na iyong tikman. May bago ng batayan. Lucky Me Nam Nam. Di lang masarap, mainam nam 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 nam. Especially from Lucky Me. Nam 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 nam. Masarap noong at malinam nam.
Ninamnam ngayon. New Lucky Me Namnam All-in-One Seasoning. Pinong granules, kaya kumakapit, kumakalat, sumasabog ang linamnam. Lucky Me. Do you have what it takes to work in the television industry? Are you one of the best and the brightest? Then you're just what TV5 is looking for. Drop by with your resume at the TV5 booth at the 2nd Manila Bulletin Classified Ads Job Fair 2011, March 14 and 15 at the Glorieta Activity Center, Makati City. See you there, kapatid! Sinasabing maraming galit kay George Wong at maraming nagnanais na siya'y mamatay. Ngunit sino nga ba ang tunay na bumaril? And now, back to Face to Face dito sa TV5. Si Aling Virginia po ang sinasabing nagkakalat daw ng chismis tungkol kay Mang John at Reggie. At sinabi po ninyo na nakita po talaga ninyong magkaakbay. Hindi po ako pwedeng magkamali, ma'am, kasi magkilala ko sila eh. Sila talaga. Paano akbay yung nakita nyo? Yung kaano po ng kamay sila, ganun. Opo. Tsaka sa sasakyan pa lang, napansin ko na sila, parang naganyanan na sila eh. Pero baliwala sa akin yun. Doon lang ako nung pumasok sila sa hotel. Hindi ko nga alam kung napansin nila ako o hindi eh. Pero sila totoo nakita ba yun, ko. Reggie, na magkahawak kayo halos ng Hindi kamay? po. Pumunta po kami na pero hindi kami na magkakabay, ma'am. So ang sinasabi mo, nagsisinungaling si Ate Virgie? Oo, sismosa naman talaga yan din eh. Hindi kayo magkahawak kamay ni Mang John? Hindi po. Hindi rin nakaakbay? Hindi po. Ba't ko naman gagawin yung barkada ko? So matapos po ninyong nakita na pumasok sila doon, ano pong ginawa ninyo, Aling Virginia? Tapos ngayon, ma'am, kasi po yan silang, yung magulang nito, kumbaga, kasi nagtitinda po ako ng tusino at saka yung nagkakatay po ako ng baboy, regular ko po silang customer. Talagang magaling naman sila magbayad. Tapos nung December 31, nakiusap sa akin yung mag-asawa, yung tatay nito at saka yung nanay nito na utang sa akin ng 10,000 dahil a-apply daw ng trabaho yung si Makmak ba? O ngayon, sabi So sa makatuwid, binautang nyo? Opo. So nabayaran po ba ang utang? Hindi po. Bakit hindi nabayaran? Kasi nga yung tatay nila hindi daw nagbibigay. Minsan lang daw umuwi, tapos umuwi pa, magkano lang entrega. Tapos bakit? Ano bang trabaho ng tatay nyo? Nag-ano lang po, tumutulong sa may pagawaan ng jeep. Stay in siya? Ewan ko po, but hindi naman po stay-in yun eh. Oo nga. Pero minsan lang po umuwi. Hindi po nga namin alam kung bakit. So kahit nung bata pa kayo, ganyan na ang uwi ng tatay nyo? Hindi po. Ito lang, itong bago niyang trabaho na to. So hindi po kayo nabayaran? hindi po. Ngayon sa akin lang po, ma'am, yung tatay nila nito, imbis na makiusap sa akin, siyang makiusap sa akin, minumura pa ako. Nang dahil daw sa chismosa ko, hindi na daw ako babayaran sa utang nila. Bakit? Ano bang ichinismis nyo? Yun nga, yung silang Sinabi po ba relasyon, ninyo sa nanay nila? ayoko sana sabihin na nakita ko sila eh. Naku po, patawarin. Ngayon, nasabi ko, pakiramdaman mo yung asawa mo. Sabi ko, wala ka bang naramdaman sa lalaki na tutulog sa inyo? Sa palagay po ninyo, hindi parang pang-chichismis yung dating nyong yun. Eh, paano kung hindi po totoo? Ngayon, yun nga, sabi ko, pakiramdaman mo yung asawa mo, sabi ko ganun. Kaya siguro hindi nabibigay ang asawa mo ng sweldo sa'yo dahil may lalaki. Sabi kong ganun. Pakiramdaman mo. Oh, hindi naman ho yata tama, Aling Virginia, na ganun ang binitawan ninyong salita kasi isang pamilya po ang masisira o nasira na nga nang dahil sa ganong klasing pagiging concern o malasakit po ninyo. Abay, parang, di ba, Hans? Sang-ayon ang ibang mga kababaihan dyan. Mukha sa puti. siyang, naku, parang mahirap kasi sa ibang tao nang galing yung parang pinagmulan nga ng kwento. O, sinong may tanong sa inyo dyan? Aling Virginia, hindi nyo ba sinisiraan yung mag-anak nila para, kasi hindi nga sila nagbabayad? Parang pinapalabas niya para sinisiraan niyo sila? Kayo po ba ay hindi naman parang paraan nyo ito ng paghihigante? Ang hindi ko lang po matanggap, minumura ako ni Jan. Ang sa akin lang po, kahit hindi nila ako bayaran eh. Basta, wag lang kumurahin kahit saan nila ako makikita. Attorney Acosta, ito po bang ginawa na ito ni Aling Virginia na apektuhan yung magkapatid at ang kanilang nanay? Paano po kung hindi totoo ang mga
nabigyang mali siya niya nung nakita niya si Mang John at si Reggie? Yung pananalita ni Aling Virginia ay mukhang kinonfide naman niya at that time na parang maniningil ng utang. So dito, Tiangami, yung intent to commit malice, parang hindi ko nakikita rito. Una, hindi naman niya sinabi, ikinuwento niya in public at paulit-ulit yung nakita niya, kundi pakiramdaman mo, itong asawa mo, baka may lalaki. So dito, hindi ko a-assume, hindi ako magkukonclude na merong malice itong si Aling Virgie dun sa pagkasabi niyang yon, dun sa asawa ni Mang John. Upang sa ganon, ay makonsidera natin na meron siyang intensyon upang sirain o upang i-malign, upang i-degrade itong si John tungkol sa kanyang nakita. Kung sakali po, attorney, na totoo yung sinasabi ng magkapatid na ginawang pag-amin po ni Mang John na siya daw po ay silahis, ito po ba ay enough na ebidensya o grounds para magsampa po ng kaso ang kanilang nanay laban kay Mang John? Kung ang nais nung nanay ni na John maghiwalay na legal, ay maaring ito ay isa sa mga grounds, Tiangami, tama po kayo doon, to support yung petition for legal separation. Sapagkat isa sa mga acts na pwedeng kangay maging basihan upang ang mag-asawa ay ideklara ng hukuman na legally separated na sila ay yung homosexuality or lesbianism. Subalit, kinakailangan pa rin na bagaman may admission na itong kanilang ama, ay hindi supisyente yon upang umalis na o hiwalayan na nung nanay itong kanyang asawa. Kinakailangan magtungo pa rin siya sa hukuman at ang hukuman ngayon ang magdideklara na talagang judicially separated na silang mag-asawa. Marami pong salamat, Attorney Acosta. Oras na po para malaman naman natin ang kanyang paliwanag at kung totoo nga ba o hindi ang sinabi ng kanyang mga anak. Siya raw po ay nakitang pumasok sa isang motel kasama nga daw ang kababata ng kanyang mga anak na si Reggie. Narito po ang ama ni Mark at Warren na si John de la Cruz. Pasok! Mang John, nais lang po naming malaman, totoo po ba yung sinasabi ng inyong mga anak na si Mark at Warren na kayo po ay umamin na sa kanila na kayo po ay silahis? Opo. Diretsa ang tanong, Mang John, may relasyon po ba kayo ni Reggie? Hindi po, kasi parang turing ko lang anak, kasi barkada nung anak ko yan. Wala kaming relasyon pakailang sa amin. So bakit parang lumalabas masyadong espesyal si Reggie sa inyo? Sa amin kasi nakatira, minsan kasi wala yung mga anak ko na yun. Yun rin, mahal mo lang siya. Minsan nandun sila sa mga barkada, wala akong mautusan. Pero walang relasyon po kami. Diretsa ang tanong ulit, Mang John, kasama nyo si Reggie nung pumasok dun sa motel? Oo, pero kasama. Bakit po ninyo siya kasama? Hindi, bali, dumaan lang kami doon, tapos sabi ko, tara na, dahil... Hindi, wala pong nangyayari sa amin. Pero may balak po sana kayo? Wala naman din. Wala May din. plano po sana kayo? Wala. Abay, ano nga ba talaga ang dahilan at napadpad si Mang John at si Reggie sa lugar na yon? Abay, sigurado kung gusto po ninyong malaman. Ako gusto ko ring malaman. Kaya dyan lang kayo at magbabalik po ang Face to Face. Pero may sinasabi po ang mga anak ninyo na pag natutulog dun si Reggie sa bahay ninyo, pag madaling araw nawawala kayo, tapos natatagpuan kayong dalawa pareho, nasaan ba? Nasa taas, nasa baba? Sa baba. Nasa baba, naka-shorts na lang daw kayo, at si Reggie wala ng t-shirt. Miss Ami Perez would like to thank the following:
Dr. Steve Mark Gunn of GAOC Dental Clinic, Philip Stein, Face and Figure, Salon de Manila, Plains and Prints, Watercolors Makeup at Shangri-La Mall, Gloss Nails, Angel Wings and Beautiful Things by V. Hans Mortel would like to thank Dr. Manny and Pai Kalayan, Molecules. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades. EC27 Guava Plus Organic Soap effectively controls 27 skin problems. Ludi's Peanut Butter, a tradition of nutrition. F101 Direct Sales Apparel and Shoes. Home Appliances by Minami, galing ng quality. Placenta by Samstre. Guardian Alcohol. Active White Skin Whitening Products. Prime Rocks Bleach, ang bleach na di masangsang. Babisa na, mura pa. Gawang Pinoy. Face to face, pagtalikuran, harapin mo, face to face. Face to face, face to face. Ang magkapatid po na Mark at Warren ay humiwalay na sa kanilang ama na si Mang John dahil nga sa kumalat na balitang isang silahis nga raw ang kanilang ama. At inaamin nyo naman po, Mang John, na kayo po ay silahis. Opo. Kailan po ninyo naramdaman na parang medyo nag-iiba po yung inyong sexual preference? Mga pa lang, mga 3 taon pa lang. 3 taon pa lang nakaraan, mga ganon. Sinabi po ba ninyo sa asawa ninyo na meron kayong ganitong klaseng problema? Sa mga anak ko lang sinabi ko na sa. Opo. Tapos nung nalaman ng asawa ko, siguro napahiya sa umalis. Hindi po ba kayo nag-aalala para sa mga anak ninyo? Lala, wala akong pakialam sa amin. Lala. Sila naman, di mo nga sa kanila na kung maniwala sila. Kung hindi naman sila naniwala, di umuwi sila sa bahay. Ganun lang. Pinabayaan mo na lang kami. Diba? Gaano po katotoo, Mang John, na sinabi niyo po kay Reggie na wag sabihin kina Mark at Warren na kayo ay nagpunta po dun sa lugar na yon? Wala, basta meron lang kami sadyang pinunta. Ano po nga ang sadya nyo doon? Mawalang galang na po, baka pwede po naming malaman. Hindi kasi ganito yon. Meron sana kaming gustong bilhin, tapos gusto ko sanang pumasok doon. Kasi yung hotel na meron kasi ng mga magagandang damit na binibenta ron sa may paglabas. Ah, okay. So may damit sanang gusto ikaw pabili, Reggie? Totoo ba yun? Pero, meron kang gustong pabiling damit? Wala po. Oh. Baka po talagang may plano kayo. Hindi nga niya alam na meron akong bibilin dapat sa kanya. Wala naman po siya sinabi sa akin. Wala naman po sinabi sa kanya yun eh. Bakit po napaka-espesyal ng pagtingin ninyo kay Reggie at sinasabi nga po ng mga anak ninyo, sila hindi nyo binibili ng damit? Hindi, kasi wala Hindi ho kaya meron kayong ibang pagmamahal na nararamdaman, Mang John, kay Reggie? Paghanga. Yun, mga ganon kasi mabait eh. Pero meron po kayong pagmamahal naman na nararamdaman para kay Reggie. Anak. Pagmamahal ng anak din Pagmamahal yun. ng anak. Pero hindi to. O kayo naman pala, yung pagmamahal lang ng anak. Wala naman palang ibang espesyal na relasyon. Hindi niya minamahal eh. Pero hindi niya... Pero may sinasabi po mga anak ninyo na pag natutulog dun si Reggie sa bahay ninyo, pag madaling araw nawawala kayo, tapos natatagpuan kayong dalawa pareho, nasaan ba? Nasa taas, nasa baba? Sa baba. Nasa baba, naka-shorts na lang daw kayo, at si Reggie wala ng t-shirt. Di dapat, di ko nasasabihin sa inyo yan. Oo. Ba't nga lang ikaw binibilang kami hindi? Kasalanan nyo na yun, dahil bastos kayo. So bakit nga daw po, Mang John, si Reggie lang ang binibili nyo at hindi na daw po si Mark at si Warren? Diba? Kasi minsan kasi wala sila sa bahay eh. Madalas po na wala sila sa bahay. Minsan nasa mga barkada nila, gano'n. Sabi ng mga kasawsawa natin dito sa studio, kahit na daw, hindi daw po sapat na dahilan yon. Kahit wala naman ang anak mo sa bahay, pwede mong ibili ng t-shirt Hindi niyo po ba nakikita kung gaano kapangit tingnan ang mga nangyayari? Dr. Camille, posible po ba na itong nararamdaman ni Mang John, dahil nga sa naramdaman lang nga daw niya 3 years ago, baka talagang nalilito pa rin nga siya. Posible po ba yun? Tsaka mahirap kasi ang mga late bloomers eh.
Dahil karaniwan sa mga late bloomers, hinahabol yung supposed to be na ginagawang pagdadalaga ng mga katulad nila. Much as gusto niyang gawin yung i-out niya talaga yung sarili niya, gusto niyang talaga ipakita kung sino talaga siya, mahirap para sa kanya dahil kasi nandyan na meron talagang makakakita na ano ba yung ginagawa ko, tama ba o mali dahil nandyan ang mga anak ko. Marami pong salamat, Dr. Camille. Ganun po ba ang nararamdaman ninyo, Mang John? Opo. Bakit po? Natatakot kayo? Hindi kasi mahal ko rin yung asawa ko sa mga anak ko eh. Nagkataon lang na nalilito po kayo. Saka wala naman ho kaming talagang relasyon ito. Kumo nga lang na... Pero meron na po ba kayong ibang nakarelasyon na lalaki? Hindi, wala. Wala rin? Wala nga rin. So bakit po ninyo nasabing silahis kayo? Kasi minsan, yung nakakita ako ng gwapo, gwapo naman. Ganon. Nagagwapuhan po kayo kay Reggie? Hindi. Wala. Hindi rin? Hindi. Bibigyan po natin ng pagkakataon ng ating mga bisita po na makawan-on-one ang ating trio tagapayo para po talagang matulungan, lalo na si Mang John, dito po sa kanyang pinagdadaanang nalilito po siya sa kung ano bang dapat niyang maging role na gampanan. Sana po itong counseling na to ay makatulong po na masolusyonan ang kanilang mga problemang pinagdadaanan. Magkaayos silang magkaibigan. Tapos kung gusto nyo, ayusin niyo yung tatay nyo. Kasi una-una, kung talagang wala pang nangyayari sa tatay nyo at nag-uumpisa pa lang, may mga pagkakataon, kayo na mismo ang tumigil dun sa pagkatokso na yun. Mas mahalin nyo yung tatay nyo, di kayo ang pagkagastusan ng tatay nyo. Pero unang-una, Reggie, pangako mo, mayo ka distansya lang mo. Sana sa ating mga bisita, binigyan yung halaga, yung binigay pong counseling sa inyo ng trio tagapayo. Makakatulong po yun sa inyo. Meron silang mensahe pang nais pong iwan sa inyo. Unahin ko lamang po si Attorney Acosta. Kay Mang John, pinanghahawakan ko yung binitawan mong salita dito kanina na mahal mo pa rin ang iyong pamilya. Kaya't magpatuloy kang manindigan at pinanghahawakan ko yung sinabi mong talagang wala ka pang naging karelasyon. At hindi mo karelasyon itong si Reggie. Reggie, iho, bata ka pa, 19 years old ka, no? Yung sinasabi mo kaninang alam mo na nga yung kalagayan ni Mang John, baka naman naabuso mo itong damdamin niyang yun. Kaya medyo itama mo ang kalagayan mo, dumistansya ka na. Ha? Huwag mo nang ngay dagdagan pa yung parang tuksong nandyan ngayon sa damdamin ni Mang John upang ikaw naman ay matukso rin. Kay Mark, tsaka kay Warren, tulungan nyo ang inyong tatay, no? Ngayon lalong higit niya kailangan ng inyong, sabi nga, simpatya. Sana bumalik kayo sa inyong tahanan at kaakibat nun ay hanapin nyo ang inyong ina upang sa ganon ay muling mabuo ang inyong sambahayan. Marami pong salamat, Attorney Benedicto Acosta Jr. Dr. Camille? Mang John, uulitin ko lang yung sinabi ko sa inyo kanina dahil kasi gusto kong bigyan ho ng emphasis dahil ang pagkakaalam ko, kaya kayo nandito ay para magkaayos at magkabalikan kayong mag-ama. Pero para sa mga bata, talagang mahirap para talagang sabihin natin na maunawaan at talagang magpapatawad ka agad dahil lalo pag may nakikitang ganyan. So, talagang kayo ho, Mang John, ang dapat gumawa ng paraan na pagsumikapan nyo na ibalik at manumbalik ang pagmamahal at respeto na nagawa nyo noon. Siguro, kung talagang gusto nyo may ayos to, manawagan din kayo sa inyong asawa na sana bumalik na, mag-usap kayo ng maayos. Siguro kung mas open ng communication nyo at mas talagang hindi nyo pinapahalagahan yung mga ibang tao at ang talagang gusto nilang ang pamilya, ang focus nyo, maayos po at maayos ang sitwasyong ito. Maraming salamat po, Dr. Camille Garcia. Reverend Sunny? Tayo po ang gumagawa ng kwento ng ating buhay. Ngunit nariyan ang Panginoon na siya po ang gumagabay. Kaya ikaw, Kuya John, binigyan ka ng kasarian ng ganito at pinili mong magkaroon ng pamilya. Dapat ay hindi na sana malito kung ano ka.
ano ka sa buhay mo. Panindigan mo. Huwag mong sundin ang tukso o dikta ng iyong laman. Nariyan pang dalawa mong anak na dapat mong bigyan ng halaga o pagmamahal. At para naman sa inyo, dalawang magkapatid, si Warren at Mark. Sana tulungan niyo ang iyong ama. Nang malaman niyo na ganito pala ang kanyang damdamin, sana'y lalo niyo silang inunawa. At ang iyong pagkakaibigan ay dapat hindi magkaroon ng lamat. Kaya nagkalamat nga, pero kailangan manahan at manatili sa puso niyo ang pag-unawa at pagtanggap. Maraming salamat po, Reverend Sonny Merida. Mang John, nais lang po naming malaman, ano po ba ang plano ninyo na ngayon? Hindi, gusto ko na po yung umuwi yung mga bata sa bahay. Gusto ko mag-ayos kami. Ayan po ang mga anak ninyo. Pwede po ninyo silang kausapin. Patawarin niyo ako. Umuwi na kayo sa bahay, ha? Ha? Umuwi na kayo sa bahay. Paano yan? Ngayon po ba, malinaw na sa inyo, Mang John, kung ano po ang prioridad ninyo sa buhay? At kung ano kayo talaga? Magpakalalaki po ako itong alang-alang sa dalawang anak ko. Gusto ko maayos na talaga yung buhay namin eh. At siguro rin, Reggie, kung nakikita mong nagkakagulo sila nang dahil sa'yo, ikaw nang umiwas. At huwag kang manamantala dun sa sitwasyon na ikaw ang binibigyan ng regalo. Opo. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon, Mang John, na manawagan po sa inyong asawa. Baka po nanonood siya. Sana mapatawad mo ako sa nagawa ko sa'yo. Pero hindi naman, wala pa naman eh. Hindi, nagre-react ka na agad, wala pa namang nangyayari. Sana umuwi ka na ayusin natin yung problema. Oho. Pero syempre din ho, Mang John, unawain po ninyo sana na kahit sino man pong babae na umamin ang kanyang boyfriend o asawa na nalilito at hindi alam kung ano siya, syempre po masasaktan din. Mark, Warren, narinig nyo, sabi ng tatay nyo, na gusto niya na magkasama-sama kayo at umuwi kayo. Uuwi ba kayo? Palipasan lang po namin yung galit namin. Pinapatawad nyo na ba ang inyong ama? Siyempre po, mahal namin po siya eh. Meron pa ba kayong nais sabihin sa kaibigan ninyong si Reggie? Sana pre, Ayaw mo yung tatay namin. Tsaka huwag ka nang magpupunta dun para magkaayos tayo talaga na Sorry rin, may nagawa akong kasalanan. Hindi na mauulit yun. Maraming salamat po sa ating mga bisita. Aminan na po tayo mga kapatid, napakaraming aral na naman po ang ating natutunan ngayong umaga. Ang responsibilidad po na pagiging ama ay walang hangganan. Hindi po matitigil ang bawat tungkulin ng isang ama o ina sa kanila pong mga anak. Kaya sana po, huwag po nating ipagkait sa kanila ang kailangan o kalinga na tanging tayo lamang po bilang mga magulang ang makakapagbigay sa kanila. Hindi rin po maganda na ibaling mo sa iba ang pagmamahal mo sa iyong mga anak. Lagi po nating tatandaan na hindi sapat na dahilan ang pagiging lakwatsero o pasaway ng ating mga anak upang ipagkait na ang isang maliliit o ilang mga maliliit na bagay na makakapagbigay ng saya sa kanila. At huwag rin po nating hayaan na masira ang ating relasyon sa mga mahal natin sa buhay nang dahil lamang po sa isang chismis o balita, ito man ay may katotohanan o wala. Dahil sabi nga nila, ang pinakamahalaga po sa lahat ay ang maipakita natin at maiparamdam na kahit anong nangyari o mangyari o kahit anong unos man ang dumating sa ating buhay, tayo po ay naging isang mabuting magulang. At higit sa lahat, naging isang mabuting ama sa ating pong mga anak. Maraming salamat po at sinamahan niyo na naman kami ng isang oras. Marami na naman tayong natutunang leksyon. Salamat din sa aking co-host na si Hans Martel. Sa Dance Squad, kina
sina B1 at B2. Sa ating mahal na trio, tagapayo. Sa mga sausawero at sausawera. Sa mga bisita po nating nagpaunlak ng kanilang kwento ng buhay, maraming salamat po. Sama-sama pa rin po tayo bukas. Tatalakayin na rin po natin ang mga tunay na kwento ng buhay na magbibigay po sa ating lahat ng aral at inspirasyon. Ako po ulit ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Kapatid nating Becky. Sinabi niya sa akin na mahal din kita, ayoko nang mulasan kasi lahat ng tao nakapaligid sa akin ko lang mahalaga. Pinaasa lang na mahal siya ng lalaki. Ilang beses ko sinabi sa kanya na hindi ko siya mahal. Tinatanong niya bakit hindi. Ayaw niya kumuha ng bato, ampas niya sa ulo niya. Sabi ko sa kanya, sabi mo sa akin kung ayaw mo sa akin o hindi. Sabi niya, maghintay ka lang. Wala na akong ibang choice kasi, ayan Pag sinasabi mong I love you, kumakalma siya. Makisawsaw na sa Face to Face ngayong Martes, bago ang palitaang tapat sa tanghaling waging-wagi ng TV5.